Alam niyo ba kung anong bagong pangalan ni Sensei Hilot? Sensei Hilot. Bakit Hilot? Kasi master siya sa paghihilot ng mga arguments para mag-fit sa gusto niyang narrative. Expert siya sa pag-twist ng mga statements para mukhang consistent yung worldview niya. Parang professional na masahista, pero sa arguments. Pinipilit niya maging flexible yung mga rigid na contradictions niya. Pero alam niyo ba, sa ginawa niyang response sa philosophical discussion namin, mas lalo niyang in-expose yung mga contradictions niya. Ready na ba kayo makita kung paano nag-backfire yung mga Hilot techniques niya at kung paano ko na-dodge lahat ng shots niya? Tara, let's break this down. Hilot number 1. Si Sensei Hilot, confident na confident, sinabi niya, even Aristotle himself sa kanyang book na Metaphysics, siya mismo ang nag-argue na descriptive ang laws of logic. So kahit yung tatay ng classical laws of logic, sinasabi mismo na descriptive ang laws of logic. Nire-refute ni Aristotle yung mga philosophers sa kapanahunan niya na sinasabi na ang logic ay fundamental reality ng existence. Descriptive ang laws of logic kasi ito ay rule, principle na create natin to describe yung mga patterns behavior na na-observe natin sa reality. Oy Sensei, tanong ko lang, binasa mo ba talaga si Aristotle? Kasi mukhang selective reading lang yung ginawa mo eh. Actually, nakalagay na doon sa article na pinagkunan mo na logic is, at I quote, primarily descriptive of being as such and only secondarily standards of correct thinking, end quote. Nakita mo ba yun, Sensei? Secondarily standards of correct thinking. Meaning, prescriptive yan, hindi pure description lang. Kinuha mo lang yung unang parte, yung descriptive, pero hindi mo binasa yung secondarily standards part. Selective reading ka, Sensei. Pero before tayo mag-dive in dyan sa quotes ni Aristotle, ipapaliwanag ko yung meaning at distinction ng descriptive at prescriptive. So ano ba ang kahulugan ng descriptive? Ayon sa mga standard dictionaries, Cambridge Dictionary specifically, ang descriptive ay, quote, describing something especially in a detailed, interesting way, end quote. As a Merriam-Webster naman, descriptive is, quote, presenting observations about the characteristics of someone or something, serving to describe factually grounded or informative rather than normative, prescriptive, or emotive, end quote. Prescriptive naman ayon sa Cambridge Dictionary, quote, saying exactly what must happen, especially by giving an instruction or making a rule, end quote. So para mas malinaw mga pilingero, nagbigay tayo ng dalawang simple illustrations. Illustration number 1. Kung descriptive ka, sasabihin mo lang maraming kotse ang dumadaan dito. Observation lang yan kung ano nakikita mo. Pero kung prescriptive ka, sasabihin mo, stop, dapat tumigil ka dito. Nasa batas yan na nagsasabi kung ano ang dapat gawin. Pag red light, dapat tuminto ka. Another illustration, may nakitang nag-aaway sa TikTok tulad nito. Hindi, Tommy, answer my question. Hindi ba scientist si Penrose? For you? No, answer my question, Tommy. Tommy, answer my question. Do you think Penrose hindi siya scientist? No, I'm answering you. No, shut up, Dodin, shut up. So my question is, ang claim mo, Tommy. Kung descriptive, sasabihin mo lang, may dalawang tao na nag-aaway sa TikTok. Nagsasabi ka lang kung ano nakita mo at narinig mo. Pero kung prescriptive, sasabihin mo, bawal mag-away. Hindi dapat ganyan ang behavior. Nagsasabi ka kung ano ang tama at mali. Nakuha nyo na? Descriptive is, ito ang nakikita mo o na-observe mo. Prescriptive is, ito ang dapat mong gawin. At alam nyo ba, even yung kilalang philosopher na si David Hume sa Treatise of Human Nature, na-recognize niya yung fundamental difference na ito. Sabi niya, and I quote, instead of the usual copulations of propositions, is and is not, I meet with no proposition that is not connected with an ought or an ought not. This change is imperceptible, but is, however, of the last consequence. End quote. Anong ibig niyang sabihin? Si Hume dito, nag-o-observe siya sa mga moral philosophers ng panahon niya. Sabi niya, nagsisimula yung mga authors na yan sa mga descriptive statements, yung mga is at is not statements. Halimbawa, ang mga tao ay may tendency na magsinungaling. Yan descriptive, observation lang. Pero biglang sabi ni Hume,
of a sudden I am surprised to find, biglang nag-switch yung mga authors na yan sa prescriptive statements, yung mga ought at ought not statements. Halimbawa, ang mga tao ay hindi dapat magsinungaling. Yan prescriptive, kuman na yan. At sabi ni Hume, this change is imperceptible. Hindi mo agad mapapansin, but is, however, of the last consequence. Pero sobrang importante nito. Bakit? Kasi may logical problem dito. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-jump from descriptive observation to prescriptive command. May gap dyan na hindi mo pwedeng i-bridge through logic alone. Kaya dito, na-establish ni Hume yung fundamental principle. May clear distinction between descriptive is statements at prescriptive ought statements. Hindi mo pwedeng sabihing pareho lang yan. At hindi lang si Hume ang nakarecognize nito. Yung Oxford professor na si R.M. Hare, one of the most influential moral philosophers ng 20th century, nag-formalize siya ng principle na ito. Sabi niya, I quote, "No imperative conclusion can be validly drawn from a set of premises which does not contain at least one imperative." End quote. Ibig sabihin, hindi mo pwede makuha ang prescriptive imperative statements from purely descriptive indicative premises. May fundamental logical gap between is statements, yan yung descriptive, at ought statements, yan yung prescriptive. Now, balik tayo kay Aristotle. Hindi pa tapos yung discussion natin doon. Tingnan natin kung ano pa talaga yung sinabi niya sa metaphysics niya. Habang ini-explain niya yung principle of non-contradiction, ganito ang sinabi niya. First quote, "But we must demand not that something should be or not be, but some significant statement, and so must argue from a definition, having first grasped what falsehood or truth means." Ano ba sinasabi ni Aristotle dito? Hindi siya nagsasabi lang na may mga taong nag-aargumento. Yun yung descriptive. Pero tignan nyo, sabi niya, we must demand at we must argue from a definition. Yan ay isang malinaw na kumano imperative statements. Prescriptive yan. Second quote, "When in asserting or denying, it combines the predicates in one way, it is right. When in the other, it is wrong." Again, hindi lang observation yan. Nag-set si Aristotle ng standards dito. Sinabi niya, may right way at may wrong way. Prescriptive yan, according sa mga definitions sa binasa natin. Your own source, si Aristotle, contradicts your claim na purely descriptive lang ang logic. First shot mo, sensei, miss ka na agad. Hilot number 2, yung $1 million question na hindi pa rin masagot ng kampo ni Sensei Hilot. Kung purely descriptive lang ang laws of logic, saan nang galing ang prescriptive power niyan? Ito yung road line analogy niya. Let's have an analogy. Yung yellow and white lines sa kalsada describe the structures of the road. Where the lanes go, where the edge is. They reflect how the road is laid out. They don't cause the road to exist, they just represent it accurately. Pero kung gusto mong mag-drive safely, lawfully, kailangan mong i-follow yung rules na yun. Actually, pinatunayan niya pa yung point ko. Yung yellow lines, hindi lang nagde-describe kasi kung nagde-describe lang yan, edi dapat ang sinabi mo lang, may dilaw na linya. Yun lang. Pero pag sinabi mong yellow line yan, hindi ka basta-basta makalalagpas dyan or else may yellow line violation and penalties. Pag ganyan, nagpe-prescribe ka na kung saan dapat mag-drive. At yung authority niyan ay galing sa government. Kaya ito ang challenge ko. Saan nang galing ang authority ng logic kung descriptive observation lang siya? Ito pa ang sabi ni Sensei Hilot. Ang laws of logic kasi, although ontologically descriptive, meron siyang prescriptive effects. Kita nyo na? Inadmit ni Sensei Hilot na may prescriptive effects yan. Pero saan galing yun? Walang explanation, di ba? May malaking butas yung worldview niya na hindi niya matakpan. Yan ang tinatawag nating philosophical bankruptcy, Sensei Hilot. Second shot mo, miss pa din. Hilot number 3. Dito na naging interesting. Sabi ni Sensei Hilot sa akin, analytical idealist daw siya. Pero yung mga arguments niya, pang materialism. Sinabi niya, prior to the existence of the minds, walang laws of logic. There is only reality. Walang magsasabi na law of non-contradiction yan. Pero si Castro, isang philosopher na nag-formulate ng analytical idealism, explicitly said, there is only cosmic consciousness. The laws of nature are the archetypes of universal consciousness. Sa analytical idealism, walang prior to minds period. Eternal at fundamental ang universal consciousness. Yung road analogy ni Sensei Hilot, classic materialist thinking yun. Nag-a-assume siya ng independent physical road na separate sa mind. Pero sa analytical idealism, lahat mental. Walang separation ng mind at world. Hindi ka talaga analytical idealist, Sensei Hilot. Materialist ka na nag-consume lang ng idealist. Isa kang closet materialist. Third shot mo,
miss pa din. Hilot number 4. Yung chess analogy mo nag-expose ng ultimate contradiction mo. Sinabi mo, Ang laws of logic kasi, although ontologically descriptive, meron siyang prescriptive effects. yan ay philosophically incoherent. Paano magkakaroon ng binding authority ang pure description? Ano yun, magic? Sa chess, nag-assume ka ng independent pieces at board. Pure materialism yan. Pero sa idealism ni Kastrup, lahat, board, pieces, rules, mental constructs, lahat yan within the universal consciousness. Pinaghahalo mo ang mga incompatible worldview, Sensei Hilot. Hindi yan philosophy. Confusion ang tawag dyan. Fourth shot mo, miss ka pa rin. Kaya ayun mga filingero, lahat ng bala ni Sensei Hilot sa komentary niya. Una, na misrepresent si Aristotle through selective reading. Pangalawa, hindi nasagot yung core challenge tungkol sa prescriptive authority. Pangatlo, nag-contradict sa idealism na sinasabi niyang sinusundan niya. Pang-apat, nag-present ng incoherent worldview. Parametrics talaga. Naka-slow motion pa nga eh. Nakita ko na lahat papunta sa akin yung bala. Tapos ganito lang ginawa ko. Para sa mga filingero na nanonood, tandaan nyo, sa philosophy, consistency ang importante. Hindi mo pwedeng hilutin lang yung mga contradictions mo. At sa lahat ng nalilito sa half-baked philosophy, don't worry. Andito kami para tulungan kayo. Pero the same question remains. Kung purely descriptive ang laws of logic, saan galing ang prescription na yan? Paano nakatawid ang factual statements papunta sa imperative statements? May tunay na connection ba talaga dyan? O tulad ni Sensei Hilot, ilusyon lang?